Kuya Angelo Balmones. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, Pilipinas! Good morning, Metro and Mega Manila! Magandang umaga ho sa lahat ng ating mga kababayan saan mang mga lalawigan. Good morning, good afternoon, good evening. Ano man hong timeline nyo sa lahat ho ng Pilipino saan mang dako ng mundo. Sa ulo ng ating mga balita dito ho sa Magandang Umaga, Pilipinas. Pilipinas magiging cyclone-free o wala nang inaasahang bagyo hanggang sa matapos ang 2023 ayon sa Pag-asa. Bilang ng mga naputukan, tumaas pa ilang araw bago ang pagsalubong sa bagong taong. 2 arestado sa pagbebenta ng mga paputok online sa Caloocan City. Makikipag-dialogue ng China, nakikitang solusyon ng isang security expert sa lumalalang tensyon sa West Philippine Sea. Welcome naman ng National Security Council. Halos 200 armas na isinuko ng mga miyembro ng New People's Army sa Butuan City, winasak ng Philippine National Police. At pelikulang Firefly na piling Best Picture sa 49th Metro Manila Film Festival. Vilma Santos, itinanghal na Best Actress. Yan ang ating headlines ngayong araw ng Thursday, 28 sa buwan ng Disyembre, taong 2023. Ilang araw na lang, 2024 na. Kasama ho ang inyong lingkod, minus kong Angel Balmones. Impormasyon kasama si Kuya Angelo Balmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ito po ang inyong lingkod mula sa tindahan ni Aling Nelia. Ito si Edniel Parrosa. Gising na, bangon na, kape-kape na, Pilipinas! Walang inaasahan ng DOST Pag-asa na anumang sama ng panahon o maging bagyo na posibleng pumasok sa bansa hanggang sa matapos ng 2023. Ayon kay Patrick Del Mundo ng DOST Pag-asa, ang Northeast Monsoon o hanging amihan maging easterlies pa rin ang magdadala ng mga pagulan sa malaking bahagi ng bansa, partikular na sa Eastern Visayas at Caraga region. Sinabi ni Del Mundo na apektado ng amihan ng ilang bahagi ng Northern at Central Luzon, lalo na sa Cagayan Valley, Apayao, Kalinga, Aurora at Quezon, habang easterlies naman ang dumadali sa iba pang bahagi ng Kapuluan. Dagdag ni Del Mundo ang pinagsamang epekto ng easterlies at mga localized thunderstorm ang magdudulot naman ng mga pulupulong pagulan, pagkulog at pagkidlat sa natitirang bahagi ng Visayas, Mindanao, Bicol Region at Palawan. Samantala, sa ilang bahagi naman ng Luzon kabilang ang Metro Manila, mararanasan pa rin ang maulap na papawiring. May mga isolated light amihan rains. Patuloy pang tumataas, dumarami pa ho ang bilang ng mga napuputukan ilang araw bago pagsalubong sa bagong taon. Sa pinakahuling report ng Department of Health,
75 na, 75 ang pinakahuling bilang ng firecrackers-related injuries o mga nabiktima ng paputok. Ay tala ang bilang wala noong nagsimulang monitoring ng DOH December 21. 40% ng mga nabiktima ng paputok ay galing sa National Capital Region. Sunod sa Central Luzon na may 12% at 8% naman natali ay galing sa Ilocos Region. Sa 75 nasugatan, pinakamarami ang naputukan ng boga na may 21%. Sinungdan ng 5-star, 19% ang biktima at quitis na may 12% ng nabiktima. Samantala, sa 23 bagong biktima kahapon lamang ito, December 27, 2 ang sumailalim sa amputation o 2 ang inamputate, naputulan ng bahagi ng katawan. Sa parehong dahil pareho itong kaso nang dahil sa plapla. Diyos mio, Marimar. Ilan ba tayong magbabagong taon ng kompleto ang daliri Dami puro boga. Uso na naman ng boga. May may panahong na uso yung boga talaga nung bagong-bagong ginamit yung PVC cannon. 'Di ba? Biglang may kung sino mang demonyong nakaisip na sindihan ng PVC cannon, lagyan ng pulbura. Tapos biglang naging laman lagi ng primetime news noon ngayon majority pa rin, 40 o sa 75, 21% ang nakaboga o nabiktima ng boga. Diyos mio. 4:11 ng umaga, nanawagan ng isang toxic watch group sa Philippine National Police at sa local government unit na paigtingin ang on-site monitoring at pagkumpiska sa mga iligal na paputok habang papalapit ang bagong taon. Ayon kay Tony Dizon, Toxics campaigner ng band Toxics, patuloy pa rin ang bentahan ng mga iligal na paputok na lubhang nakababahala at nakatatakot dahil sa peligrom dulot nito sa kalusugan maging sa kalikasan. Naglabas din ang mga larawan sa kanilang page ang BAM Toxics ang kanilang mga ibinebenta umanong iligal na paputok sa Tabora at M. De Santos Street sa Divisoria. Ito ay kinabibilangan ng mga atomic na ito. Atomic, Piccolo, Plapla, Whistle Bomb, Bawang, 5-star at Dugong. Ang panawagan ng grupo ay kasabay ng kanilang inilunsad na iwas paputok, iwas disgrasya, iwas pollution campaign na sumusuporta sa panawagan ni Interior Secretary Benhar Abalos na magkaroon na ng total ban sa pagbibenta at paggamit din ng mga paputok sa bansa. Arestado naman ng 2 katao, inaresto ng anti-cybercrime group sa Caloocan City dahil sa pagbebenta ng mga paputok online. Kinilalang mga suspect na sina Sabino Medinilla, 19 anyos, at isang 39 anyos na si Rodel Constantino. Nahuli sila sa magkahiwalay na operasyon nitong December 19 at 21 matapos magpanggap na buyer ng paputok ang mga tauhan ng ACG. Ayon kay Colonel Jayo Guillermo, pinuno ng ACG Cyber Response Unit, parehong walang permit na magbenta ng paputok ang 2 suspect. Sa kasalukuyan, may 35,000 na ipinagbabawal na paputok na ang nakukumpiska ng otoridad, nagkakahalaga ng 192,000 pesos. Patuloy na nagbababala ang Philippine National Police sa publiko laban sa pagbili ng mga paputok online. Ayon kay Colonel Jean Fardo, tagapagsalita ng PNP, dapat na magdalawang isip ng mga negosyanteng magbebenta ng mga paputok sa internet gaya sa social media dahil maaari silang makulong sa illegal na aktibidad. Paliwanag ni Colonel Fajardo, mahigpit na ipinagbabawal ang pagbebenta ng paputok online. Legal man ito o illegal, yun ang paglilinaw. Kahit legal yung paputok, bawal itong ibenta online. Bukod sa maaari silang makasuhan sa paglabag sa Republic Act 7183 o yung sale, manufacture, distribution and use of firecrackers, matasampahan din sila ng paglabag sa Cybercrime Prevention Act. Una nang sinabi ng PNP, inaasahan na nilang dadami ang magbebenta at bibili ng paputok sa mga online platform dahil sa idineklarang firecracker ban ng ilang lokal
na pamahalaan. Magandang umaga, Pilipinas! Winelcome ho ng National Security Council ang sinabi ng China kamakailan na willing pa rin itong magkaroon ng dialogo para ho pag-usapan ang sigalot sa West Philippine Sea. Mamaya ating niyang tututukan sa ating pagbabalik. Magandang umaga, Pilipinas! Ilan pang mga balita makalipas ang ilang palala. Oras, 4:14 ng umaga. Magandang umaga, Pilipinas! Sa ganap na oras, 4:19 ng umaga, bukas sa 29 ng Disyembre, ang tama ba, huling Friday na ng 2023. Wala pa rin ho tayo bukas na MBC Network News para ho sa mga laging tumututok ng balitaan kapag tanghali sa RHTV. Pero bukas ho ay may isang espesyal na pagtatanghal ang RH News Television at ang DZRH. Sabayan ho mapakikinggan sa radyo, mapanonood sa TV at maging sa online platforms such as Facebook and Twitter at YouTube syempre. Yung atin hong DZRH Rewind 2023. Atin hong balikan sa nagdaang 12 buwan yung mga pinakamalaki hong mga istorya, boses, pangalan na atin hong narinig at pumutok ko sa national airwaves ng radyo. Ano ho? Sino-sino, ano-ano? Ha? Ang mga pangyayari, personalidad natin hong mga natisod at pinulsuhan ng husto, iningayan ng husto nitong nagdaang taon na most likely may malaking implikasyon pa rin sa ating pag-move forward sa hinaharap, partikular na sa 2024. Atin hong subaybayan yan alas 12 ng tanghali, December 29, dito ho sa DZRH Radio at RH News Television. 4:20 ng umaga sa tindahan ni Aling Nelia. Naniniwala si Independent National Security Advocate at Chinese Study Expert Professor Romel Banlawi na peace dialogue ang re-resolba sa sigalot ng Pilipinas at China sa issue sa West Philippine Sea. Binigyang din sa DZRH ni Banlawi na marami ng problemang naayos sa pamamagitan ng dialogo o negosasyon. Duda naman si Banlawi na tutugon ng China sa panawagang dialogue dahil ayaw nitong may ibang makisawsaw sa usapin ng maritime territory. Nauna rito ay China mismo ang nagsabi na open pa rin sila, bukas pa rin sila sa dialogo sa gitna ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea. Pakinggan natin si Professor Banlawi. Para sa akin po ay hindi po tayo kailangan humingi ng tulong kahit kaninong bansa in order to settle our territorial problems with China. Makisettle lang po yan through negotiation. Okay, Yun po talaga ang katotohanan po dyan. Through peaceful negotiated political settlement lang po talaga makisettle yan dahil nga ang China ay hindi pumapayag na may mga ibang parties na may involved sa issue. Magandang umaga, Pilipinas! Ang tinig ni Professor Romel Banlawi. Winasak ng Philippine National Police ang 178 armas na isinuko ng New People's Army sa Camp Rodriguez, Butuan City. Pinangunahan ito ni PNP Chief Police General Benjamin Acorde Jr. na sinabing ang aktibidad na ito ay pagpapakita ng tagumpay laban sa terorismo. Ang pagwasak naman sa mga nakumpiskang armas ay ginawa ng PNP kasabay ng 55th founding anniversary ng Communist Party of the Philippines. Samantala, pinaigting naman ni Acorde ang cybersecurity sa bansa matapos ang sunod-sunod na cybercrime sa ilang institusyon ng pamahalaan at ilang pribadong sektor nitong 2023. Naging matagumpay ang katatapos lamang na awards night ng 49th Metro Manila Film Festival na ginanap sa New Frontier Theater sa Quezon City. Ang ika-49 na edisyon ng taunang MMFF ay may temang "Tara na, makisaya." Parang Star City lang, ano? Hindi ba sa Star City itong tagline? "Tara na, makisaya." Ang layunin ay itaguyod ang family bonding ng mga Pilipino at pagkilala sa kultura ng Pilipinas. Very good. At 10 pelikula ang naglaban-laban sa takilya. At narito, papakinggan nyo babanggitin natin isa-isa yung mga big winner sa MMFF Awards Night.
Ang major awards, nakakuha ho ng Best Picture o itinanghal. Na Best Picture ang pinanood ho ni Aling Nelia. Best Picture, na babaliktad ko yung F at P. Best Picture ang pelikulang Firefly. Ayun. Tinulugan to ni Aling Nelia sinihan eh. Pag-ising niya maganda raw. Ang Best Actress, itinanghal the Best Actress in a Leading Role, si Miss Vilma Santos para sa pelikulang When I Met You in Tokyo. Best Actor naman in a Leading Role, si Cedric Juan sa Gumburza, isang historical film. Sa Gumburza din, ang direktor na si Pepe Jokno ang hinirang bilang Best Director. Best Actress in a Supporting Role naman, si Miles Ocampo sa Family of Two. Best Actor in a Supporting Role, si JC Santos sa pelikulang Malyari. Best Child Performer, si Ewan Michael sa Firefly. Best Screenplay, si Angela Atienza sa Firefly din. Best Editing, Benjamin Tolentino Campon. Best Cinematography, ang Gumbursa ni Carlo Canlas Mendoza. Best Production Design, Erickson Navarro ng Gumbursa. Best Visual Effects, Gaspar Bangari ng Malyari. Best Sound, Melvin Q. Rivera at Louis Boy Bauson ng Gumbursa. Kumakot At Best Musical Score, ang akda o gawa ni Vom de Guzman ng Malyari. Best Original Theme Song naman, ang Fingerlickin ng Becky and Badet. Congratulations at mabuhay ang pelikulang Pilipino. Speaking of pelikulang Pilipino, may pagkakataon na ho tayong ganito, di ba, na wala naman tayong minamalit na mga pelikula dahil kanya-kanyang purposes yan. May pang-entertainment, may historical film, di ba, may emotional, di ba, yung drama. Pero sabi kasi ni Miss Kissy Sabson at Tita Morley Alinya, may mga kontrobersiya pa raw. Tingnan natin yan sa kanilang mga updates mamaya. 4:25 ng umaga, minamadali na ng Department of Public Works and Highways na tapusin ang mga proyekto nito sa Metro Manila bago patapos ang taon. Ang mga binabanggit na proyekto ay kinabibilangan ng reconstruction ng mga kalsada sa ilang lugar sa National Capital Region at preventive maintenance bilang paghahanda sa malalakas na lindol. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni DPWH NCR Director Lori Malaluan na pinabibilisan na nila sa mga kontraktor ang mga road repair bago sumapit ang December 31, kabilang na itong isinarang Ross Boulevard EDSA flyover na nagdulot ng traffic mula ho kahapon ng umaga. Sa buong NCR po o Metro Manila ay may isasagawa po tayo mga preventive maintenance, may gagawin po tayo mga reconstruction along EDSA, along Commonwealth Avenue, Congressional Avenue at sa iba pa pundak po ng NCR. Ganun din po, magkakaroon tayo ng mga pagsasaayos din ng mga tulay para po sa big one na. Ang tinig ni Director Lori Malaluan ng DPWH National Capital Region. Inaprobahan ng sangguniang panlungsod ng Makati ang hirit ni Mayor Abby Binay para suspindihin ang koleksyon ng amusement tax. Pinuri ni Binay ang konseho sa mabilis nitong aksyon nitong konseho sa kanyang kahilingan na ang layunin ay pasiglahin ang turismo at suportahan ng local artists sa Makati City. Ang City Ordinance No. 2023-269 na nagsususpindi sa koleksyon ng amusement tax sa lungsod ay pinagtibay ng konseho kahapon. Sa ilalim ng City Ordinance No. 2004-025 na kilala rin bilang Revised Makati Revenue Code, pinapatawan ng buwis sa pamamagitan ng amusement fees ang taunang o ang anumang theatrical, musical at iba pang pagtatanghal bilang paggamit ng public entertainment areas. Gate ng alkalde sa pamamagitan ng pagsuspende sa buwis, may kahit ang pagpasok ng mas maraming investment sa mga creative project at makapagpapalago ng ekonomiya ng sektor ng turismo sa lungsod ng Makati. Binigyang din ni Senator Amy Marcos na hindi dapat sumandal ang Pilipinas sa importasyon at sa pagbawas ng taripa. Isa na namang pahayag na kontra sa kanyang kapatid. Ayon kay Senator Marcos,
hindi ito matatawag na matatag na polisiya dahil nililimitahan din ng ibang bansa ang kanilang exportation dahil mas uunahin nito ang pangangailangan nila. Paliwanag ni Senator Amy, walang shortcut sa pagkakaroon ng sapat na pagkain na nagbumula sa agrikultura. Ang dapat umano'y pabilisin ang pamahalaan ng pagkumpleto sa mga irrigation facility, pagtatayo ng warehouses, food storage at pagpapalawig sa cold chain. Hinimok din ng senadora ang pribadong sektor na mag-invest sa aspeto ng processing at distribusyon ng pagkain. Higit pa ni Senator Amy, panahon na para ipatupad ang implementation sa pagpaparami sa mga programa ng Department of Agriculture sa lugar na apektado ng African swine fever, lalo na ang mga naharap sa hamon ng biosecurity kung saan 67% nito ay mga hog raiser na backyard hog raiser. Very good. Nanguna ulit si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga napipisil ng mga Pilipino na maging senador. Aba, sa 2025 midterm elections. Wala pa nga yung 2024 2025 na ang tingin natin. Batay ito sa pahayag end of the year survey ng Publicus Asia Incorporated. Lumabas sa survey, 48% ng mga respondent ng boto kay Duterte habang nakakuha rin siya ng 59% na trust rating. Sinundan siya ni ACT-CIS Representative Erwin Tulfo, nakakuha ng 44% vote at 44% trust ratings. Ikatlo, si Dr. Willie Ong, may 43% vote at trust rating na 50%. Bukod sa tatlo, kabilang din sa listahan ng mga posibleng manalong senador kung ngayon gagawin ng halalan ay sina Senator Bongo na may 40%, Senator Amy Marcos na may 38%, Senator Bato de la Rosa 36%, dating Senate President Tito Soto, dating Mayor si Yorme Isko Moreno, dating Senador Ping Lacson, ex-Vice President Leni Robredo pasok sa top 10, si Defense Secretary Gilbert Chodoro 26%, at Senator Pia Cayetano. Sinagawa ang pahayag 2023 end of the year survey nitong November 19 hanggang December 4 na may 1,500 respondents sa buong bansa. Sa oras na 4:31 ng umaga, dito ho sa tindahan ni Aling Nelia, ito pa rin ho ang Magandang Umaga Pilipinas. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang Umaga Pilipinas. Puntahan natin ang mga balita sa mga lalawigan. Isa sa 2 malubhang nasugatan sa malakas na pagsabog sa imbakan ng paputok sa Dagupan City. Pumanaw na. Sa detalye, ibabalita sa atin ni Freddy Fajardo, RH38. Freddy. Hindi na nakaya na makipaglaban pa kay kamatay ng isa sa 2 malubhang na sugatan sa sumabog na imbakan ng paputok sa Barangay Maluwod, Dagupan City. Ayon kay Dagupan City Chief of Police Lieutenant Colonel Brindon Palisok, ang pumanaw ay si Raimundo Sin Lazaro, 38 anyos, tricycle driver, habang inoobserbahan pa rin sa hospital si Rogelio Zamora Solomon, 48 anyos, kapwa residente ng nabanggit na barangay. Magugunit ang alas 11:30 ng gabi noong December 25, isang malakas na pagsabog ang gumulantang mula sa compound ng pamilya Solomon sa isang hindi pa tapos na gusali na pagmamayari ni Vilma Solomon, 51 anyos, na kasalukuyang nasa bansang Canada, at ate ito ng sugatang si Rogelio Solomon. Nasugatan din sa nasabing pagsabog sila Jacqueline Velasco, 49 anyos, at Rowan Velasco, 44 anyos, kapwa residente ng Barangay Karanglaan, Dagupan City, na napadaan lamang sa lugar. Dahil sa lakas ng impact ng pagsabog, umabot sa 40 metro ang layo nang inabot ng shockwave na nagkaroon ng iba't ibang pinsala ang 21 kabahayan sa lugar. Lumilitaw sa investigasyon na bago ang pagsabog, nakitang nagiinuman sila Lazaro at Solomon na pinalalagay na posibleng natapunan ng sigarilyo ang nakaimbak na mga paputok na sinasabing gagamitin sana sa pagsalubong sa bagong taon. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, RH38, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Freddy Fajardo. Para naman ho doon sa lahat ng UST Medicine graduates,
class ng 1974. Inanayahan ho kayong magpakita. Sumulpot sa golden anniversary, ha? Ang invitasyon ay mula kay Dr. Zenny Sarmiento Mendoza ng Talisay, Batangas. Ito ang golden anniversary ng UST Medicine graduates class of 1974 ay gagawin ho January 4 to 7 para sa golden anniversary ng UST Medicine graduates class of 1974 January 4 to 7. Ang imbitasyon ho ay mula kay Dr. Zenny Mendoza ng Talisay, Batangas. Good morning ho kay Mayor Jenny. Samantala, panibagong enkwentro ng militar at two People's Army sa Surigao del Sur. Isa naman ang nasawi. Detalye mula kay June Dimakutak, RH19. June. Isang NPA na naman ang panibagong napatay sa naganap na 20 minutong armed encounter sa Sitio New Paradise, Barangay Santa Juana, Tagbina, Surigao del Sur. Sa impormasyon mula sa 701st Kagitingan Brigade Philippine Army, naglunsad ng security operation ang kanilang tropa sa tawag na ilang residente ng Barangay Santa Juana kaugnay sa presensya ng fully armed men na umano'y nanghihingi ng kung ano-ano sa mga residente. Pagdating ng tropa sa lugar, agaran umano silang sinalubong ng mga putok mula sa mga armed men at naganap ang palitan ng putok na umabot ng 20 minuto. Resulta ng pagkasawi ng isang NPA at pagka-recover ng mga armas at iba pang war material sa lugar. Na-recover ang 2 units ng R4 carbine rifle, 2 Android cellphones, isang keypad cellphone, mga SIM cards, assorted war materials, personal belongings at mga subversibong dokumento. Kasalukuyang inaalam ng military ang pagkakakilanlan ng namatay habang ongoing ang hot pursuit operation sa mga tumatakas na NPA. Pinapurihan naman ni Brigadier General Oliver Makiling ang mabilisang responde ng tropa kahit na holiday season. Mula sa kaununahan sa Pilipinas, DZRH, ako si RH19, June Dimakutak, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, June. Puslit na mga produktong gulay ikinakalat sa mga palengke, hindi umano galing sa Baguio at Benguet. Diyos me. Ay, Diyos mio. Smuggled na, hindi pa sinisisi pa sa Baguio at Benguet, hindi raw pala sa kanila galing. Anong detalye nito, RH41, Romy Gonzalez? Romy. Binala na isang grupo ng mga baseball traders sa La Trinidad, Benguet ang publiko kaugnay sa mga kumakalat na nakakarton na patatas at carrots na may markang Benguet at Baguio City. Ayon sa La Trinidad Baseball Trading Areas Incorporated, ang mga nakakarton gulay na may nakamarkang ABC ay hindi galing sa Benguet at Baguio City. Ayon sa liga, ang mga produkto ay ikinakalat ng mga tiwaling individual sa mga palengke sa Maynila, Sariaya, sa Quezon at iba pang puok sa bansa. Iginiit ng liga ng lungsod ng Baguio ay hindi mass producers ng patatas at carrots. At sinabi pa ng liga ng Baguio City at Benguet ay hindi promoter ng imported na gulay na tulad ng carrots at patatas. Anila, ang mga naturang produkto ay pinuslit at kukumpiskain sana noong November 10, 2023 ng Bureau of Customs sa Olongapo at Zambales. Dahil dito, hiniling nila na magkaroon ng masusing investigasyon kaugnay sa naturang iligal na aktibidad. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Romy Gonzalez, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Grabe hanggang Metro Manila, no? Pag sa araw-araw, linggo-linggong ginawa ng langit. At tayo ho'y umiikot sa mga palengke at nag-i-interview ng mga tindera. Ang alam natin malaking bulto ng mga gulay natin galing sa Cordilleras Diba? Sa Benguet, maging sa Baguio. Yung pala, smuggled na, hindi pa galing doon. So, Diyos mio. Mahal ang gulay at matubal dito sa Metro Manila. Mahal at tingi lang o pili lang ang bili ng ating mga kababayan dahil nagtitipid. Tapos ganito pa yung mga diskarte na itong ating mga kababayan na umano'y dumidiskarte para kumita. 4:37 ng umaga, lalaking iniwan umano ng asawa at anak. Aba, ay natagpuang patay sa bayan ng Matag-Ob sa Leyte. Kasintabi ho sa mga nag-almusal. Jimmy Angay-Angay, RH32, Jimmy.
Isang lalaki nagpakamatay matapos iwanan ng kanyang asawa at anak nito sa bayan na Matag Oblite. Kinilala ng PNP ang biktima si Acertin Omiga, magsasaka residente ng sitio Upper Balagtas, Barangay Balagtas, Matag Oblite. Nangyari ang insidente sa sitio Kagbatang sa Balagtas sa naturang bayan. Sa investigasyon ng PNP, dumanas ng depresyon ng biktima matapos iwan ng kaniyang asawa at anak. Natuklasan ang biktima na nagbigti sa puno ng langka gamit ang damit. Itinanggi ng pamilya ng biktima ay proseso pa ng scene of crime operatives ng PNP ang nangyari sa krimen. Mula sa Action Radio Tacloban, ito si Arstratito Jimmy Angay-Angay. Tuloy-tuloy sa bagbalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Pagbabantay ng Bureau of Customs sa mga pantalan sa Bataan, mas lalo namang paigtingin matapos masabat ang mahigit sa 2,000 metriko toneladang bigas. May smuggling na naman. Detalye mula kay Danny Kumilang, RH37. Danny. Mas lalo pang paigtingin ngayon ng mga tauhan ng Bureau of Customs Limay Port sa Bataan ang pagbabantay nila sa mga pantalan sa lalawigan upang hindi makapagpasok ng mga smuggle. Kasunod kasi ito ng pagkakakumpiska ng BOC Bataan sa libu-libong sako ng puslit o smuggled rice habang ipinagdiriwang ang araw ng Kapaskuhan. Ayon ito mismo kay Custom Collector Port of Limay, Attorney William Balayo. Posible kasing samantalahin ng mga smuggler ang holiday season para magpasok ng mga kontrabando sa Bataan. Subalit, ito'y kanilang hahadlangan upang hindi na maulit pa ang pagtatangka. Matatandaan ng araw ng Kapaskuhan, nasabat dito ng mga tauhan ni Attorney William Balayo ang 2,025 metric tons ng white Vietnamese rice na nagkakalaga ito ng 100 milyong piso sa Orion Dockyard sa Barangay Santa Elena, Orion, Bataan. Makakaasa naman ang mamamayan na kanilang paigtingin ang pagbabantay kahit na panahon pa ngayon ng holiday season at sa mga susunod pang mga taon. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Danny Kumilang, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Maraming salamat, RH37. Danny Kumilang mula sa Bataan. Magandang umaga, Pilipinas! Ilan pang mga balita, panayam diskurso sa ating pagbabalik. 4:40 sa tindahan ni Aling Nelia. 4:44 ng umaga. Ayon sa Department of Agriculture, sapat ang supply ng bigas o ng harvest o supply ng bigas sa Pilipinas hanggang sa susunod na harvest season. Ito ay hindi lang dahil sa mga sariling aning palay. Ayon sa DA, sapat ang supply ng bigas sa Pilipinas dahil sa mga imported hong paparating o kundi man dumating na. Sabi ng DA, nakikita nitong ang Pilipinas ay magkakaroon ng sapat na supply para sa populasyon hanggang sa pagsisimula ng harvest season sa Marso ng 2024. Dumating na kasi ang kalahating milyong metriko toneladang rice imports ang mga pribadong sektor na posible pa hong madagdagan hanggang Pebrero. Ayon ho yan kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Itong mga
imported o inaangkat na mga bigas, sila ho yung nakikinabang doon sa nabalitaan niyo ho ba na in-extend ni Pangulong Bongbong Marcos yung tariff cuts o yung mas mababahong mga taripa para ho sa ilang mga produkto gaya ng bigas, mais, maging pork products, pati yung pork, mga baboy. Sa utos lamang ako ang nakikita, ako ang nasisisi, ako ang laging may kasalanan. Pero syempre, inaangalan to ng napakaraming agricultural group, sapagkat if we remember, ipinatupad ho itong tariff cuts sa mga agricultural product panahon ho ng COVID-19 pandemic para ho hindi tumaas yung presyo. Anong connection ho nito? Kapag mas mababa ho yung binubuwis, mas tadami yung mga imported, mas tataas ang dami ng supply dito ho sa mga pamilihan, hindi ho magkukulang sa pagkain, hindi ho magtataas ang presyo ng bilihin. Garon ho yun. Kaya lang, kahit nilift na ho yung restrictions sa COVID-19 health emergency o crisis dito sa Pilipinas at wala na hong pandemya ng COVID-19 ngayon 2023, ang Pangulong Bongbong Marcos ay nagdesisyon na i-extend ang pagkakat dito sa mga taripa ng ilang produkto hanggang end of the 2024 or year 2024 dahil sa posibleng latay na inaasahan dahil sa El Nino phenomenon. El Nino plus yung epekto pa rin daw ng African swine fever posible hong magpababa ng supply ng pagkain kung hindi tutugon o gagawa ng hakbang itong pamahalaan. Kaya lang, maliban ho dito sa mga agricultural group syempre na umalma dahil dapat ng tutukan ng lokal na produksyon, natin hong ibinalita kanina, narinig nyo ho, si SAP, si super ate ng Pangulo, Senator Amy Marcos, kontra doon sa tariff cap extension na ipinatupad, nilagdaan ng kanyang kapatid, si Pangulong Bongbong Marcos. Magandang umaga, Pilipinas! Nalala ko tuloy yung napaka-controversial na FB post. Alam niyo yung drunk text ko tawagin. Nag-text ka sa iyong ex o sa iyong kung sino man gusto mong i-text, i-message nang ikay lasing. Kasi kumbaga wala ka sa wisyo para sabihin ng harapan, sa kabilang banda wala ka rin sa wisyo nang sabihin ng nakainom ka. Kumbaga hindi mo alam yung ginagawa mo, bigla ka nag-send ng message. Ngayon kaya yun, drunk posting kaya yun o hindi ba? Nag-post si Senator Amy bago magpasko, sabi niya sa kanyang Facebook page, kung pwede lang mamili ng kamag-anak. Magandang umaga, Pilipinas! Pwede ba sabihin sa mic yun? Hindi naman siguro. Hindi siya yun Mamaya ko na lang sasabihin. Pero, oo nga, nasaan ba nasaan si Shop nung itanong ko kahapon, hindi pa nasasagot Nasaan si Shop noong panahon ng Pasko? Ang Marcos family, kasama ang Romualdez family, kasama si dating First Lady, Imelda Marcos, tapos si House Speaker Martin Romualdez. Nagdiwang ng Pasko sa Malacanang. Kasama nga si di ba? Ayan pictures natin sa RH News Television. Kapansin-pansin ho, wala si SAP, si super ate ng Pangulo, di ba? Ang branding pa naman ni Madam Amy siya ang panibagong SAP. Kung dati si SAP Bongo, Senator Bongo ang SAP ni Pangulong Duterte. Ngayon, si super ate ng Pangulo ang SAP ni PBBM. Nasaan kaya siya nitong Christmas? Ang tanong pa, saan din siya magdidiwang ng pagsalubong sa bagong taon? Magandang umaga, Pilipinas! Kasama natin sa ating linya ang Pangulo ng UBRA, United Broilers and Raisers Association, si Attorney Bong Insyong. Attorney Bong, kakampi niyo ho ata si Senator Amy dito sa inyong pagkontra. Kamusta ho kayo? Ay, magandang umaga. Hindi ko pa wala pa sa kamalayan ko yung ulat tungkol sa sinabi ni Senator Amy. Anyway, regardless kung sino hong politiko yan, hindi naman do siguro magmamatter. Lalo pat kayo mismo from the start ay kontra dito sa pagpapatupad ng tariff cuts. Ngayon, in-extend pa ng isang taon, sir. Ano hong say dito ng grupo ninyo, maging nung siguro nakakausap nyo rin yung ibang mga agricultural sector group, sir? Ay, hindi naman... ang inaasahan na rin namin na talagang hindi magbabago ang NEDA
sa kaisipan nila na yan lang solusyon sa maraming bagay. Kasi hindi napapag-usapan. Kasi 3 taon na yan na ginagawa nila. Yes, oo. Na inaantayan nilang suspend o mag-adjourn ng session ang Kongreso at saka sasalakay. Bantay sa lakay. Dadaan sa Tariff Commission na nasa ilalim naman nila. Tapos parang formality na lang yung proseso para lang masabing may proseso pero may conclusion na. Parang kung ano man yung nangyari doon sa hearing sa Tariff Commission ay wala. Kanya doon kami may mali, unang-una may mali sa proseso. Dapat siguro yung batas tingnan uli ng Kongreso. Ganyan na lang ba ang mangyayari tuwing aantayan na lang ng NEDA na mag-adjourn ang Kongreso saka bibira laban sa agricultural sector. At saka tama ba yung kaisipan nila na hanggang taripa na lang? At tama ba yung 1 taon? Dati hindi ginagawa yan. Paano nung mga nakarang administrasyon, kung meron man, ang tawag kasi dyan special importation Attorney, bababaan mo mula dun, Oo. Yeah. Pipikapin ko yung binabagit mo nitong huli. Hindi naman ito yung first time na magkakaroon tayo ng El Nino. In fact, kung crisis o kalamidad ang pag-uusapan, madami dyan sa Pilipinas. Pero nito pang mga nakaraan, El Nino phenomenon, nagpapatupad na ganitong klase ng tariff cuts. Ibig sabihin, sinasabi nyo na walang basihan para i-extend ng 1 year, ganong kahaba. Kung meron mang batayan in the first place, itong pagbaba ng taripa sa mga agricultural product? Dati kasi, noong mga nakaraang administrasyon, GMA, panahon ni Pinoy, hindi umaabot na 1 taon yung ganyang intervention. Kino-compute lang, ganong katagal ba kung mag-i-import man sa mas mababang taripa, ganong katagal bago mapunuan. Hindi 1 taon. Ito arbitrary na 1 taon. Parang kumbaga binigyan mo na ng 1 taon na piyesta yung mga importer at yung mga kaalyado nila. Pero walang open-ended. Nung araw kasi yan, kino-compute ilan ba ang kailangan, ilan ba ang kakulangan. Kung itong kakulangan, ilang buwan o ilang linggo na pabababain mo yung taripa para maibisan yung problema. Halimbawa, bumagyo. O sa kaso ngayon, magkakaroon ng El Nino, ilang buwan ng preparasyon mo para mapaghandaan ng El Nino para magkaroon ng makapag-imbak. Ako ayos sa akin yun kung aaminin halimbawa nila Undersecretary Sebastian, kulang na talaga. Ang problema, sinasabi nila, hindi raw ito nga yung problema, mataas ang presyo ngayon sa merkado. Correct. Two things, Attorney Bong, again, tama ka na sinabi, sabi nga ng Department of Agriculture, sapat ang supply ng bigas halimbawa hanggang sa next harvest season, in particular March 2024, yung El Nino phenomena ng projection ng Department of Science and Technology hanggang ikalawang quarter ng taon. So ibig sabihin, meron tayong time, kung meron man nakikitang kukulangin, may time tayo para makapag-ibak pa. Sapat hanggang March 2024. Pangalawa, kapag pumunta ka sa mga palengke nitong nagdaang taon, huwag na ho tayong maglokohan. Umabot ho ng yung pangasong bigas sa Attorney Bong, 48, 50 pesos So ibig sabihin, yan ang problema. So ibig sabihin, nitong mga nakaraang taon, 2 years, 3 years nang ipinatutupad itong tariff cut, hindi naman siya nagkakaroon ng epekto talaga sa mga pamilyan. Bagkos tumaas pa nga ang presyo sa bigas. Hindi, ang sabi, i-diversify yung sources, make it affordable, stabilize supply. Hindi, kasi hindi nga kompleto yung tanong. Ang tanong lang kasi ng NEDA ay mataas ang presyo, kailangan pababain ng presyo, import tayo. Hindi naman nangyari. Dapat yung ganyan, nung araw kasi, okay, sige, kailangan mag-import, kailangan mag-angkat, babaan ng taripa, pero kinocompute kung ilan yung kakulangan hanggang kaya. Pangalawa, ay kahit pa paano, may assurance do sa local producers na
na halimbawa bumagsak ang presyo, magka-problema dahil nag-angkat ng ganyan, ano ang suporta? Walang ganun eh. Kumbaga, bababaan yung taripa, bahala na sa buhay nila yung mga magsasaka. Of course, ang sasabihin nila merong suporta sa RTL. 3 taon na, kailan ba pinasaya ang RTL? 2019 pa yung RTL eh. May mga problem sa implementation yan eh. Oo. Hindi pa ganun kabisa yung implementasyon yan. At makikita niyan, ang katunayan niyan na may problema pa, ay tumaas ang presyo nga eh. Hindi naman may problema ka sa production. Hindi mo pwedeng sisihin yung El Nino dahil wala pa. Yun ang sinasabi nila. May mga bahagi ng bansa natin na may problema na. Pero hindi pa yung kasagsagan. Kumbaga may mga dumaan na taon. Diyan makakatulong sa pagsusuri na ating mga kababayan at ng mga nagdidesisyon yung artikulo ni Raul Montemayor. May mali sa datos. Medyo may kailangan kasi magpakumbaba na ang Department of Agriculture, lalo na yan si Undersecretary Sebastian at yung naninindigan na walang problema. May problema eh. Tumaas na ang presyo eh. Pag pumunta ka sa pamilihan, yung dating nakakakita ka pa ng line of 3 at saka karamihan na yung line of 4 ang presyo. Ngayon, puro line of 5 at saka line of 6. Puro 50 at 60 ang presyo ng bigas. Tapos sasabihin mo, parang walang problema, kampante. Paano? Dalo kakabahan ng bayan na parang bang dinadaan na lang tayo sa propaganda. Correct. Dapat magtapat na, may problema tayo. Alright. At hindi solusyon yung sasabihin mo, 1 taon babaan natin ng taripa. Kasi ginawa na eh. Ginawa na. Pangatlong taon na to eh. Lalong lumala eh. Hindi naman naghanda pa. Ito naman balita ng El Nino, hindi lang naman ngayon yan eh. Noong 1 taon pa yan, 2022 pa yan sinasabi magkakaroon ng El Nino eh. Hindi naghanda. At bagkos pinipilit na walang problema. Sinasabi na nga ng mga nasa sektor ng palay at bigas, second quarter pa lang, mali yung datos nila Sebastian. Pinipilit pa rin para nagpapabida eh. Yun ang problema natin. Pagka ganyan kasi na yan ang problema na hindi pinatupad yung batas sa APMA, sections 38 to 45, doon sa National Information Network, yung Data and Information System. Kaya pwede mambola ngayon kung sino man ang nasa pwesto. Yun ang problema natin eh. Biktima tayo ng pambobola. Kaya hindi hinaharap yung problema. Sa halip na harapin yung problema, nagbobolahan tayo. Kahit na nasasaktan na yung mamimili, ay ipinipilit pa rin na walang problema. Sufficient. Ang definition mo ng sufficient 60 pesos ang presyo ng bigas, sige, suko ako. Kapag kami ho sa DZRH, ang mga field reporters, halos linggo-linggo, actually tuwing Lunes, Miyerkules, kung kailanman, nag-iikot sa palengke para mag-check ng presyo ng bigas. Never ho, kahit nagpatupad ng price cap, after mawala ng price cap, balik na naman ho yung dating presyuhan ng bigas. In fact, yung mga pinatawan ng price cap, sila yung mga pangit na, sorry sa term yung mga pangit na klase ng bigas eh. Talagang yun ho yung nangyayari sa ground. Tapos kapag nai-interview ang mga ilang opisyalis, yun nga ho, binabanggit, sapat ang supply, tama ang presyuhan sa mga pamilihan, tama yung datos na mayroon sila. Pero ang sinasabi nyo, mayroong disconnect sa data na inilalabas ng Department of Agriculture. Saan ho nanggagaling itong mga numero na ipinakikita nila sa publiko? Yun ang, kaya ngayon, ang problema natin, dahil nga hindi pinatupad yung batas, 1997 pa yung Agriculture Fisheries Modernization Act, yung data, hindi makapagplano, hindi magkaroon ng diskusyon sa stakeholders ng maayos. Kasi pagka yan nakapwesto nagpapabida, katulad ng panahon ni Secretary Dar, nagpapabida, yan kay si Sebastian, ay mahihirapan talaga yung mga nasa sektor. Kaya ganito ang problema natin eh. Walang sistema ng datos at information na ginagalang ng lahat, may kumpiyansa ang lahat. Lagi ka may duda, baka ito nagpapabida. Ngayon, sinasabi ng Department of Agriculture, sufficient. Up to the next harvest. Anong definition ng sufficient? Ibig sabihin ba pag 60 pesos per kilo ang bigas, sufficient yun?
Magkano ba dapat? Bakit may executive order? Correct. Na binababaan yung taripa. Kung sufficient, yes. Kung sufficient, bakit kailangan ibaba ang taripa? So, maliban doon sa bigas, kamusta ang supply natin ng pork at iba pang mga produkto na papatawan itong extension ng tariff cuts? Baksak ang mga presyo ng commodities ngayon. Manok man yan, baboy, yung sa farm gate. Nagtaas ng konti lang nung bago magpasko. Nung 23. Pero nung halimbawa ang manok nung Biyernes ay 86 pesos lang per kilo. Ang indicative break-even ng industriya ay 95 pesos. Pero nagtatranslate ba ito sa mga pamilihan, sir? Hindi. Yan nga ang isa pang, dyan napakatahimik ng NEDA. Yung disconnect between farm gate and retail. Kasi masisira yung kwento nila na mali. Ang kwento kasi ng NEDA at marami ekonomista katulad nila former Secretary Habito at marami pang iba, ang problema ng agrikultura protected. Exceptional daw ang level ng protection. Iyan naman hindi nila maitago na sa petition yun ni Secretary Habito at saka ng Management Association of the Philippines at Tariff Commission Ang problema raw ng agrikultura, exceptional ang protection. Kanya walang pagnanais na maging competitive. Kami, iba ang pananaw namin dyan. Ang tingin namin, walang protection. Hindi pinatupad yung design and yung design ng batas na kailangan magbigay ka ng domestic support kasama na ang subsidy doon. Ang binibigyan nila ng diin hanggang ngayon, tulungan yung mga importer. Sure, bale, attorney. Kasi yun nga may maling kwento na yun ang bumibiktima sa sektor. Kanya hindi tinutulungan 2 dekada na mahigit So kung para sa inyo, last lang siguro on my end, either iklian yung pagpapatupad na extension ng tariff cut o bigyan man lang ng kumbaga alalay yung ating mga lokal na magsasakat agricultural sector na maapektuhan for sure itong pagbuhos na naman ng imported products. Tama yan, pero ang problema systemic nasa sistema, hindi pinatutupad yung mga batas. Hanggat ang pinatutupad yung maling kwento laban sa sektor na protected, hindi yung mga ekonomista natin, sa halip na yung talino nila ibuhos paano tutulungan yung agricultural sector, ibinubuhos nila ang talino para matulungan yung mga importer. Yun ang nakakalungkot. Ang tatalino ng mga tao na yun, bakit hindi lang na makita itong pinaggagawa nila, ipinipilit nila, hindi ito yung ginawa ng ibang bansa para magtagumpay sa larangan ng pagkain. Napakaaga at sir, kape-kape tayo. Attorney Bong Insyong, maraming salamat po sa inyo. Pasensya na napaaga. Pasensya na rin sa maaga rin namin pakikipag-huntahan. Sir, maraming salamat at Happy New Year. Hoping for the best sa ating sektor. Okay po, magandang umaga sa atin lahat. Magandang umaga, Pilipinas! Si Attorney Bong Insyong ng United Broilers and Raisers Association sa kanyang marubdob at malaman na pahayag pagkontra sa panibagong extension ng pinutol mas mura na buwis o taripa ipatutupad sa ilang agricultural products hanggang December ng 2024. Oras 5:05 na ng umaga. Pilipinas! Yung kape ko malamig na to kanina pa Uminit ulit Uminit ulit dahil kay Attorney Bong Insyong ng grupong Obra kinontra yung extension ng tariff cuts. So pinapaliwanag ulit natin sa atin mga tagapakinig, ipinatupad yung tariff cuts ito panahon ng pandemya para makatulong yung additional na imported products at medyo hindi lumaylay ang supply ng pagkain natin itong pandemya. Ngayon, in-extend siya hanggang December ng 2024 para naman makatulong sa supply natin ng pagkain dahil sa pinangangabang epekto ng El Nino phenomenon. Ang say ng grupong Obra, masyadong mahaba yung extension ng tariff cut. At pangalawa, anong tulong nyo sa aming mga lokal na producers na agricultural products? Ang parating yung tinutulungan yung pagbaha ng imported products dito sa Pilipinas. Pangatlo, ang sinasabi ni Attorney Bong Insyong, diba nagpatupad tayo ng tariff cuts? May RTL pa nga Rice Tarification Law sa bigas.
bakit ang mahal pa rin ang presyo nitong 2023? Ibig sabihin, wala umanong epekto. Walang epekto itong tariff cuts at purely nakatutulong lamang, nagbe-benefit lamang dito ang mga importer ng mga agricultural product. Maganda umaga, Pilipinas! Minus kong Angel Palmones, kasama niyo ho si Edniel Parrosa at kasama ko naman ngayon sa ating linya si Dr. Jose Rene De Grano, Pangulo ng Private Hospitals Association of the Philippines, so PHAPI. Dr. De Grano, sir, welcome ulit sa DZRH. Good morning. Good morning, Edniel, at sa ating po mga taga-subaybayan. Opo. Sir, nitong mga nagdaang mga araw, linggo, nakakapanayam na rin natin kayo dito sa DZRH ng iba nating mga hosts. Pero ngayon ho, ay tama ho ba, may confirmation na from your end na talagang dumadami yung kaso ng COVID-19 sa mga pagamutan? Anong po nakaraang mga 3 weeks ago, or mga ganyan, more or less, ay talagang medyo tumaas po. Although recently po, napansin namin, medyo nag-plateau or medyo bumaba. So we're expecting na before the end of the year, mababa ng konti ang ating kaso. Most Hopefully, likely, po. Most likely, tama yung sinasabi ng Octa Research Group, na posibleng nag-peak na yung cases sa NCR. Posible po. Kasi medyo bumababa na po. At saka lagi naman pong hindi naman mo mga critical ang ating mga kasong na dito po. Maganda yan, sir, binabagit mo na hindi critical cases kasi natutunan natin sa 3 taong pandemya na kapag ang COVID patient ay nasa ospital, most likely moderate to severe yung cases na yan. Karamihan po ngayon ay siyempre nakikita po namin, may nakita kaming mga ilan na talagang nagiging critical at ang napansin lang po namin ay karamihan sa mga ito yung hindi po nagkaroon ng bakuna before. Yun po ang napansin namin. So anyway, yung mga simptomas naman po ngayong nakikita natin hindi ganun naka-serious. Kalala as compared noong talagang may pandemya tayo. Dr. De Grano, itong binabagit natin na uptick ng cases sa mga ospital, talagang Metro Manila siya ang focus or may mga lalawigan tayo na may ganoon din? Hindi lang Metro Manila, nandun rin po tayo sa Calabar Zone area, sa regions 6 and 7 ng Visayas at saka sa Davao region po. Hanggang Visayas at Mindanao. Pero pare-parehas itong mga ito na relatively nagpaplato na as of late. As of this week po, parang medyo ang tingin natin po, medyo bumababa na. Oo, kasi ang pangamba natin number 2, maliban sa pag-occupy ng COVID beds, by December 31 at January 1, dadami pa yung mga hospital na wag naman sana pero baka dumami pa yung mga hospital dahil sa pagsalubong sa bagong taon, yung mga festivities natin, pagpapaputok ng iilan, baka maging divided yung attention ng ating mga health professionals, mga ospital. Kumusta ang preparasyon nyo, Dr. De Grano, sir? Tama po, medyo inaantabayanan po namin yan. Kung sakali man talagang marami, parang in-expect po namin baka mas madami ngayon kasi parang napakaaga pa ay marami na napuputukan. 75 na yung bilang ng DOH, Dr. De Grano. Kaya medyo siguro ang ng mga hospital ngayon, medyo mas handa tayo dahil baka nga mas madami ngayon. Hopefully naman hindi po. So ibig sabihin talagang ramdam din ng mga ospital natin na medyo maaga yung pagtaas ng cases ng mga fireworks related injuries. Kasi po, for the past ilang years, iba po nung panahon ni Presidente Duterte, talagang halos bawal po yan So talagang bumaba. Dumadating ang time na talagang, nung time na pinagbawal po yan, halos wala talagang pumupunta sa mga ospital. Kasi nga pinagbawal. Ngayon po parang nagkaroon ng medyo maluwag ata ulit Kaya medyo Tapos samahan pa ng nilift ang mga restrictions sa COVID-19. So mas nakalalabas sa mga tao, mas pasaway ulit. Iyon nga po hindi naman siguro basta tayo na lang po na may sumunod lang sa mga patakaran. Kasi ang parang napansin na parang marami nahuhuling illegal ulit. Kaya yun po siguro ang delikado. Tapos ito yung most likely mga rason ng mga pasyente nyo ngayon, sir, mga illegal? Yun po, kasi pagka-illegal, siyempre hindi po kontrolado yung mga mga sangkap ng mga paputok na yan. Dr. De Grano, kayo ho ay pangulo ng grupo ng mga ospital at siyempre marunong kayong mag-treat
at alam niyo yung proseso kapag napuputukan. Baka lang may mga payo kayo sa ating mga kababayan as first aid. Sakali mang, kasi may mga cases din pala per Department of Health na nanonood lang sa mismong designated firecracker zone. Designated yun na area. Ibig sabihin, hindi sila illegal. Pero napuputukan pa rin sila. Paano ito dapat i-treat, sir, para sa ating mga kababayan? Medyo po mag-ingat tayo. Kung maaari nga po, kasi minsan, halimbawa, kahit yung mga puitis, minsan sumasala yan biglang bumabalik. Kaya dapat mag-ingat po tayo kung maaari po doon tayo sa lugar na may bubong. And then, of course, kung mahina po ang ating baga at sensitive tayo sa mga usok, mag-mask na po tayo kung maaari yung talagang N95 na mask yung available. Para po na sa ganun hindi maapektuhan yung ating mga paghinga. Lalo po yung mga asthmatic. Masyado po sensitive ang mga yan sa mga usok. At kaya medyo dapat po ingatan natin po yan. At double purpose ito. Pwedeng kontra COVID, pwedeng kontra paputok, di ba? Yung mga usok ng paputok. Sir, kumusta po pala? End of the year na, ang atraso ng PhilHealth, inyo bang natatamasa na ngayon ang kanilang pagbabayad, sir, sa inyong mga claims? Yun nga po ang hinihintay pa namin kasi sinasabi nila na dapat halos bayad na sila lahat dun sa mga pagkakautang nila ngayong katapusan ng year. Parang medyo nadidelay pa rin. Although yung pong mga current naman na pagkakautang nila, nakakapagbayad naman sila. So at least nakakapagtuloy ang proseso ng operasyon ng mga ospital. Pero yung pong nabanggit nila dati na medyo kakulangan pa nila, hanggang ngayon po ay wala pa. Ini-expect namin na before the end, ilang araw na lang po. Ilang araw na lang yan, dalawa, tatlo. 29 na lang po ata. Kasi holiday na. Holiday na, weekend. Tapos sasalubong na sa bagong taon. Magkano ito, sir, pinag-uusapan natin? Dati po yung binanggit nila, sila naman po bumanggit yan is around 27 billion. At ang sabi naman nila ay 70% daw ay naipamigay na sa amin. Pero actually, sa totoo lang, wala po kaming pruweba na-receive na po namin yung 27 billion. Bakit pinipress release na nila na may 70% na na-disburse sa inyo? Yun nga po ang namin. Ang pinagtatalunan namin pag kami po ay nag-uusap. Sinabi namin na nasa amba yung binigay ninyo. Kung talagang tanggap namin yan, nag-i-issue po kami na resibo. Ay hanggang ngayon po, parang wala naman po kami silang maibigay sa amin na ito, na-receive namin resibo sa inyong mga ospital. So, yun po ang aming hindi pa namin matapos-tapos na usapan. Opo. At ito pinag-uusapan natin, panahon pa to ng COVID di ba, Dr. De Grano? Oo, kasi yung iba pa nga before pa. Yung iba, binabanggit na 2014 pa. Seryoso? Since 2014, itong 7 billion pesos? 27 po. 27 billion pesos, sorry. Opo, 27 billion. Sige sir, ayokong maging mapait lalo ang kape mo, sir. At Dr. Jose Rene De Grano, maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong umaga. Salamat din po, Sir Edniel, at sa ating mga nakikinig. Opo, at good luck sa atin sa pagsalubong sa bagong taon. Maraming salamat, sir. Thank you po. Magandang umaga, Pilipinas! 5:19 ng umaga. 5:24 ng umaga. Magandang umaga, Pilipinas! Ating alamin ang ating magiging kalagayan ng panahon. Ngayon hoong araw na ito ng December 28, magkakaroon pa nga ba ng sama ng panahon o bagyo sa mga susunod na pagkakataon hanggang matapos ng taon? Kasama natin si Sir Obet Badrin ng DOST Pag-asa. Sir Obet, good morning ho sa inyo at Happy New Year! Magandang umaga po at Happy New Year sa lahat po ng mga taga-subaybay natin. At narito lang ilagay natin panahon na sa kasalukuyan, wala pa rin tayong minomonitor ng low pressure area. Posible ho hanggang sa nalalapit nating bagong taon, medyo maliit na yung chance na magkabagyo tayo. At sa ngayon nga, ang pag-iral pa rin ng northeast monsoon na magdadala ng mga pag-ulan, lalong-lalo na sa Cagayan Valley region, Aurora at Quezon. Samantala, sa nalabing bahagi ating bansa, asahan natin na generally fair weather tayo, no? Pero posible pa rin yung mga isolated light rains sa Luzon habang may mga thunderstorms sa Visayas at sa Mindanao. Wala rin tayong nakataas sa gale warning, kaya ligtas naman pumalaot yung mga sakyang pandagat at malilit na mga bangka sa mga baybay ng ating bansa. Kaya sa mga kababayan natin, lalo-lalo na yung mga bibiyahe bukas, mga habol sa
bagong taon at long weekend. Asahan ho natin, generally fair weather naman ang asahang panahon, liban na lamang itong mga nasa eastern section ng Luzon, kung saan pag-iral ng northeast monsoon magdadala ng mga tuloy-tuloy na pag-ulan. So, yun ho ang magiging lagay ng ating panahon. Apo, bale ngayong araw, no, na-lift yung gale warning kasi parang kahapon meron pa eh. Opo, actually po, kahapon. As of 5 p.m., doon ho nag-final ng gale. Apo, ito sir, nakikita namin ngayon sa Himawari Satellite na parang pulo-pulo sa silangan ng Caraga. Ito yung easterlies, ano? Easterlies ho yan, easterlies. Although, sa pagmamonitor natin, minsan ho kasi mga kaulapan yan, minsan hindi nagiging ulan. Ulap-ulap lang. Minsan ulap lang. Alright. Ang mas binabantayan natin ngayon yung sa may eastern section ho, yung nabanggit ko sa Quezon tsaka Aurora, maulan. Although during this time of the year talagang maulan ho doon eh. Kasi sila yung talagang nakakaranas ng epekto ng northeast monsoon. Alright. Si Sir Obet Badrino, sir, maraming salamat sir sa pagsama sa amin. Maraming pong salamat. Magandang umaga. Magandang umaga, Pilipinas! Gising na, bangon na, kape-kape na ho. Pilipinas, ito pa rin ang Magandang Umaga Pilipinas. Minus Kong Angel Palmones. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga Pilipinas. Kasama niyo po si Edniel Parrosa. Lalaking wanted sa kasong robbery sa Malabon, natunto ng PNP sa Angeles City, Pampanga. Itali mula kay RH23. Edwin Duque, magandang umaga Edwin. Edgel, sa Angeles City, Pampanga na natunto ng Malabon Police ang lalaking nasa top 9 most wanted sa Malabon City. Ayon dito kay Police Colonel J. Baybayan, nagsipag-ugnayan sila sa kanilang mga partner agency at sa sinagawang surveillance operation ng kanyang mga tauhan. Agad natuntun kagabi ang suspect na si alias Calvo na may kasong robbery with violence against intimidation of a person sa Malabon. Napagalamang nagtago itong suspect nang malamang meron na itong warrant of arrest na inilabas ni Judge Jose Rodel, presiding judge RTC Branch 293 na pirmado nito lamang December 13, 2023 sa mabilis na sumbong na ilang mga concerned citizen ay natunto ng suspect at ngayon nakakulong na dito sa Malabon jail. Wala pa rin sa karoon sa Pilipinas, di sa rin sa Kusya Restaurant 3. Edwin Duque, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat Edwin Duque. Yung tinatawag na shrinkflation o pagtaas ng presyo ng bilihin habang lumiliit naman ang mga produkto, shrinkflation. Binabantayan ho yan ng Department of Trade and Industry. Balita mula kay Leth Narciso, RH14. Leth. Mahigpit na babantayan ng Department of Trade and Industry ang tinatawag na shrinkflation o iyong pagtaas ng presyo at pagliit ng mga produkto. Pinalutang ng supermarket owners ang shrinkflation na gawain umano ng ilang kumpanya kung saan nagtataas o kaya naman ay hindi gumagalaw ang presyo pero lumiliit ang laman ng produkto. Sa Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni DTI Assistant Secretary Amanda Nograles na malaya naman ang manufacturers na baguhin ang sukat, packaging at kalidad ng kanilang produkto. Pero magkakaroon anya ng paglabag kung may manipulasyon ng presyo at profiteering kapag lumalampas na ang presyo sa totoong halaga ng produkto. Ayon kay Nograles, ang profiteering ay may kaakibat na parusa sa ilalim ng Price Act. Kaya naman tututukan anya ng DTI, partikular ang presyo ng prime commodities tulad ng sardinas na kasama sa SRP Bulletin List. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH to si Leth Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat Ms. Leth Narciso mula sa Malacanang. Magtungo naman tayo sa kamera. Ano ka lang bigyan ng kapangyarihan ang NHA para bawiin ang bahay na inabandona ng benepisyaryo, sinumiti ho sa mababang kapulungan ng Kongreso. May detalye sa atin ni RH12 Milky Regunan. Miss Milky, good morning. Bibigyan ng kapangyarihan ng National Housing Authority na bawiin ang housing unit na hindi ginamit o inabandona ng benepisyaryong pinagkalooban nito. Nakapaloob ito sa House Bill 9258 ni Pinuno Party List Representative Ivan Howard Ginto. Ayon kay Ginto, nakabatay sa 2022 Performance Scorecard ng NHA Estate Management Department, umaabot sa 22,635 housing units na naibigay sa mga benepisyaryo pero natiling hindi tinitirhan. Para
Para hindi masayang ang limitadong pondo ng gobyerno, sinabi ni Ginto na makabubuti kung ibibigay na lamang ng NHA ang maito sa ibang benepisyaryo. Amyenda ng House Bill 9258 ang Presidential Decree 757 para maipasok ang probisyon sa dagdag na kapangyarihan ng NHA. Ang PD 757 ang lumikha sa National Housing Authority. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DCRH, ako si Milky Rigunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Milky Rigunan ng RH12. Samantala, mga nakuhang investment at trabaho sa mga biyahe ni Pangulong Bongbong Marcos abroad, sana raw mapakinggan na. Mapakinabangan. Ayan, sa 2024, sabi ni Senator Bong Revilla. Ibabalita ni Raymond Paz, RH28. Raymond. Kaisa si Senador Ramon Bong Revilla Jr. sa mayore ng ating mga kababayan na umaasang magiging mas maunlad ang buhay sa 2024. Bunga ito ng pagsisikap ng administrasyon na makakuha ng mga trabaho at investment sa mga biyahe ni Pangulong Bongbong Marcos sa abroad. Sa resulta ng pinakauling survey ng Pulse Asia, umabot sa 92% ng ating mga kababayan ang nananatiling buo ang loob at pag-asa para sa pagpasok ng taong 2024. Sa mga biyahe ng Pangulo sa abroad ay nakapag-uwi ito ng pledges na 200,000 job opportunities nitong 2023. Kasunod ito ng mga biyahe ni Pangulong Marcos sa Indonesia, Singapore, Belgium, New York, Thailand, Malaysia at Japan. Hiwalay pa ang mga trade and investment mission sa Europe at China. Paniwala ni Revilla, nasa tamang landas ang tinatak ng bansa sa pamuno ni Pangulong Bongbong Marcos. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Advaz, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Inaasahang mas tataas ang bilang ng mga biktima ng paputok sa pagsalubong sa 2024. Yan ang sinabi sa DZRH ni Dr. Jose Rene de Grano kanina lamang. Siya ho yung presidente ng Private Hospitals Association of the Philippines. Sa atin hong panayam sa Magandang Umaga Pilipinas, sinabi ni Dr. de Grano na mas maluwag ang sistema ngayon, mga panuntunan pagdating sa paggamit ng fireworks at firecrackers. Bagay na nahahalata umano nila kumpara sa nagdaang mga taon sa ilalim ni Pangulong Rodrigo Duterte. Sa katunayan, idiniin ni De Grano sa DZRH interview kanina lamang na as of kahapon. Ay nako mga pasaway, 75 na agad ang nadadali ng paputok kaya aga-aga. Ilang araw pa ho bago ang mismong bisperas ng bagong taon at mismong pagsalubong sa 2024. Puspuso na umanong paghahanda ng PHAPI, private hospitals, para ho sa inaasahang biglang dagsya ng mga biktima. Wag naman ho sana na tumaas pa. Nakaraniwan umanong nadadali ng mga illegal na paputok. Kinayuhan naman ni De Grano ang mga kagaya ho nating mga miron at nagsiselebrate ho ng pagsalubong with a blast. Na unang-una, wag na lang magpaputok in the first place. Kung hindi man ho maiwasan, doon na lang sa mga common areas o designated areas. Kaya lang ibang biktima doon din ang gagaling sa mga common firecracker zone o designated firecracker zone. Kung hindi talaga maiwasan ho manood, mag N95 na face mask kasi doble home purpose na to. Makakaiwas ka na ron sa langhap ng usok, magkakaroon ka pa ng protection sa COVID-19 na ayon ho sa PHAPI. Tumaas ho ngayong holiday season bagamat nagpaplato na umano kung mga pasyente sa ospital ang tatanungin.
Ibig sabihin, mukhang okay na. Mukhang natatapos na yung uptick. Swak na swak doon sa sa projection ng Octa Research Group sa pamamagitan ni Dr. Guido David na nag-pick na posible itong kaso ng COVID-19 sa NCR. Magandang umaga, Pilipinas! Live po tayo ngayon sa Radio 666 kHz sa Metro and Mega Manila. Gising na ho, pangon na kape-kape na. Magandang umaga ho sa lahat ng ating mga kababayan dito ho sa NCR maging sa mga lalawigan. Good morning sa lahat ng ating mga overseas Filipino at overseas Filipino workers saan mang panig ng mundo. Pari ho kayong mag-text sa amin 0919-282-6485 0919-282-6485. Siyempre live din tayo sa ating cable channels. Sky Cable 129, Signal Channel 18, Destiny Cable Channel 129, Cable Link Channel 3, Bicol CATV System, TVZ Cable Network, JP Cable TV at Madera Cable TV. Para naman ho sa mga bahagi ho ng ng ating online community, buhay na buhay din ang ating live streaming sa Facebook at YouTube. Sa Facebook sa DZRH News page, habang sa YouTube naman ang channel ng DZRH News Television. Ongoing ho ang live ng DZRH TV 4K live stream. Sabi ni Jean Agron, baka next year na raw, maturity date. Naka-time deposit daw yung pabayad ng PhilHealth. Nako, reaction doon sa interview natin kanina kay Dr. Degrano. Yung 27 billion pesos pala, yung 70% noon ay pinipress release ng PhilHealth na kanilang naibigay na raw sa private hospitals. Hinahanap po ni Dr. Degrano, saan ang resibo nyo? Kasi kami ho, wala kaming natatanggap. Ay yung nang sinasabi niya. Sabi naman ni John Escurel, yung dati niya raw binibiling 40 pesos per kilo, ngayon 60 na raw. Same quality, same uri ng bigas. Buisit na DA yan. Sa atin hong Facebook comment yan. Puntahan nyo sa atin hong Facebook page. Reaction naman yan sa panayam natin kanina kay Dr. o kay Attorney Bong Insyong ng grupong Ubra na kumukontra doon sa tariff cut extension sapagkat kung titingnan daw ngayong taon, nagmahal pa nga lalo yung bigas kahit may RTL at may pagmura, pagbawas should I say ng taripa o buwis. Wa-effect daw. Bakit i-extend pa? Yan ang sinasabi ni Attorney Insyong. Sabi ni Joel Andalis, wala naman daw si Speaker Romualdez doon sa picture. Meron, di ba? May mga ibang kuha yun. Tingnan nyo sa relasyon ng palasyo. Si Gio Madirila, nanonood daw mula sa Sogo, San Pedro. Ayan, sa atin ngayong umaga. Patok na patok talagang RHTV. Lagi pag nag-hotel ka, ewan ko lang sa mga motel Engineer JM Arroyo. Sa mga motel din, di mo rin alam. Pas ka rin. Pag binuksan mo yung TV, lakas si full volume RHTV. Good morning ho sa inyo. Saan man kayong sulok ng mga hotel at motel ngayon, nagpapalipas ng holiday season. Si Asek Cecil Santos, magandang umaga ho, papagpalang umaga kay Kong Angel, pagbati raw mula sa ang komadrona sa buong Pilipinas. Ayun. So si Kong Angel ay makakasama natin siya susunod na taon na. Napakatagal Next year natin siya makikita. Ilang araw na lang ba yung next year na yan? Sa ating YouTube, sabi ni Nora Boehm, dapat ang ospital hindi na libre. Sa sa paggamot ba ito sa mga napuputukan? Sabi ni John J. Ramos, nagpapaniwala kayo, di umano, maraming investment na nakuha. Hindi sabi ng DTI mayroon daw mga naiuwing investment. At syempre, importante yung mga foreign summits Dahil doon mo na i-air yung inyong mga mga programa, doon mo na ibebenta yung Pilipinas, doon mo na ipapahayag sa international community yung mga issues such as, bigyan kita ng example, yung West Philippine Sea di ba? Ay ayaw makipag-dialogue sa atin ng maayos, gusto binabangga tayo tinahabol, i-air natin sa sangkatauhan, di ba, na ito yung ginagawa dito sa aming bakuran. Yun, mga classic example kung bakit sabi nga nila importante raw yung mga foreign trip. Sabi ni Owen CD sa ating YouTube, kung ako sa gobyerno, mag-warning ako sa mga pasaway na magpapaputok. Kung madidisgrasya sila sa paputok, hindi sila priority sa mga public hospital. Aba, o nga kung ikaw madidisgrasya sa paputok, huwag kang gamutin. Doon ka sa likod ng pila dahil nakalaan ng ating mga hospital beds sa mga may sakit at iba pa ang mga
Grabe naman ito, si Ohenso D sa ating YouTube. Maraming salamat to sa lahat ng nagko-komento. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Minus Kong Angel Palmones, kasama niyo pa rin po si Edniel Parrosa. Ngayon magandang umaga, Pilipinas. Standby for more. 5:41 ng umaga. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, dito pa rin sa Magandang Umaga, Pilipinas. Nakatakdang dumating sa bansa hanggang sa Pebrero ng 2024. Ito na ang binabagit natin kanina. Panibagong 500,000 metriko toneladang bigas mula sa Taiwan at India. Ayon sa Department of Agriculture, ang inangkat na bigas ay bilang paghahanda ng bansa sa posibleng epekto ng El Niño phenomenon. Ayon kay DA Undersecretary Roger Navarro, mula sa kalahating milyong metriko toneladang bigas, dumating na ang may 100,000 tonelada. Samantala, na 1,000 metriko tonelada na ring bigas na nakarating na sa Pilipinas bago pa man magpasko, at ito ay mula sa 2,000 metric tons na bigas na donasyon naman ng Taiwan. Nakatakda namang dumating ang 75,000 metric tons ng bigas mula sa India ngayong linggong ito hanggang sa unang linggo ng buwan ng Enero. Nanungkit ng saging ng kapitbahay nang walang paalam si Senator Ronald Bato de la Rosa noong Pasko. Ay binahagi niya sa kanyang Facebook page ang video kung saan makikitang itinumba niya ang isang puno ng saging na may bunga kasama ang kanyang mga aide. Kwento ni Senator Bato, nag-crave siya sa saging pero sa halip na bumili, sabi ni Ms. Kisa Sabson, pinagnasaan ni Senator Bato ang bunga ng kanilang kapitbahay. Ayun. Bad ho yan, Senator. Sabi ng Senador, nagpaalam din naman siya sa kapitbahay nang itumba na ang kanyang pinagnasaang bunga ng kanilang kapitbahay. Nako, si Senator Bato de la Rosa. Hindi naman pabor ang mga jeepney driver sa isinusulong na pamahalaan na pagkakaroon ng regular employment status, meaning regular na rin ang sahod ng mga tsuper. Paliwanag sa DZRH ni Camody Floranda, presidente ng grupong Peston, masangayon ng mga driver sa per boundary basis o nakita kaysa magkaroon ng permanenteng halaga ng sahod kung sakaling maipatupad ang regularisasyon. Ayon kay Floranda, mas malaki ang kita nila sa arawang pamamasada na kaysa sa sahod na iniaalok sa kanila. Bukod pa, ugit pa ni Floranda, mas maraming minibus ang bumalik din sa boundary system kaysa sa buwan ng sahod ng mga kooperatiba kung saan hindi naman ito sapat sa kanilang pamilya. Medyo mas malaki po dahil halimbawa yung mga ibang mga driver na medyo mahabang route, halimbawa yung Cubabito Cruz, kumikita po sila dyan ng 1,200 per day. Talaga? Yun naman po yung total welcome rotunda, kumikita naman po sila ng 600 to 700 per day. Kaya kung bibigyan mo sila ng minimum na 600 to 610 pesos, ay makapipiliin po ng mga driver yung boundary system. Kasi sasapat yung kahit paano yung kanilang kinikita doon sa pangangailangan ng kanilang pamilya. At wala itong kaltas dahil ito ay direct, Sa kabilang banda, yun naman mga yung iba kasi hindi naman operator, driver lang sila. Kung nagba-boundary system sila, nagbabayad sila sa terminal, sa kanila ay kinakaltas yun Nagbabayad din sila sa boundary o nagbibigay ng boundary. Tapos yung pangpakrudo, binabawas din sa kanilang kita sa isang araw. Diba? Diyan nga sa Park Lea sa Mandaluyong, 200 to 400 lang daw yung inuuwi ng ilang mga tsuper. Talo-talo talaga, Wala kang pagpuntahan. 548, sabi ni Angel Barret sa atin hong Facebook. Good morning po. Good morning pa tayo. Basta ako magpapaputok, sabi niya. Good morning din sa iyo at sa lahat ng ating mga tagapakinig. Sinusulong ni Pangulong Bongbong Marcos ang devolution o desentralisasyon ng kapangyarihan ng gobyerno sa mga rehiyon at lalawigan. Batay sa direktiba ng Presidente Marcos Jr., gagawa ng listahan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno na mga tungkulin nito na maaaring ilipat o ibigay sa mga gobernador, alkalde hanggang sa mga barangay. Giniit naman ni Arsenio Balisacan, National Economic and Development Authority Secretary, maaaring hindi makasabay rito yung ibang mga probinsya o mga lalawigan.
Mas pagtutuunan ngayon ng pansin ng United Nations sa pagtugon sa epekto ng climate change. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Independent National Security Advocate Attorney Romel Banlawi, sa ngayon ay pansamantalang sinasantabi ng UN ang pagtalakay sa mga issue gaya ng West Philippine Sea at maritime status o issues. Ayon kay Banlawi, kabilang sa mga nire-resolba kasi ng UN sa ngayon ay yung nagpapatuloy sa bakbakan o nabakbakan sa pagitan ng Israel at ng Hamas. Sa aking pong pag-aaral, mababa po sa priority ng United Nations ang issue ng South China Sea. Ang number one pong priority ng UN ngayon ay ang nangyayari ngayon sa Israel at nangyayari sa Ukraine at yung kagutuman na nangyayari sa Africa, yung issue ng climate change. Yan po ang mga nasa-top priorities ng UN. Ang territorial disputes po like East China Sea dispute, South China Sea dispute, Taiwan conflict ay mababa po sa priorities ng United Nations. Palilibutan na ng salamin ng imahe ng itim na Nazareno sa traslasyon na ibabalik na ho sa Enero 2024 makalipas ang COVID-19 pandemic. Ay kay Quiapo Church Parochial Vicar Father Jesus Madrid Jr. Layo nitong paglalagay ng glass case na maprotektahan ng imahe at maging yung mga deboto. Paliwanag ni Madrid noong mga nakalipas na traslasyon, nagkakasugatan at kung minsan may namamatay pang deboto dahil sa kanilang kagustuhang makasampa sa amdas at mahawakan ng imahe. Inaasahan naman na milyong deboto ng itim na Nazareno ang makikiisa sa traslasyon ng 2024 dahil nahinto ito ang tradisyong ito sa nakalipas na 3 taon dahil sa pandemya ng coronavirus disease. Ang DZRHO ay magsasagawa as usual ng special coverage para tutukan at ihatid sa inyo itong mga pinakahuling kaganapan may kaugnayan sa traslasyon ng itim na poong Nazareno. Standby lamang sa January 9 para sa aming special coverage ng hashtag Nazareno 2024. Binalaan ng Manila Veterinary Inspection Board ang publiko laban sa pagbili ng mga kontaminadong karne. Ito'y kasunod ng nag-viral na video na nagpakita ng isang tindahan sa Paco, Maynila kung saan pinagpipiyastahan ng mga daga ang tindang karne. Ayon naman kay Nick Santos, Manila VIB Chief, pinasara na rin naman ang naturang tindahan matapos makumpirngang totoo ang mga daga sa video. Sinabi ng VIB na maaring magkaroon ng leptospirosis at multiple organ failures ang isang taong makakakain ng kontaminadong karne. Pinaalalahanan ng ahensya ang mga nagtitinda na sino mang lalabag sa Meat Inspection Code ay maaring matulan ng 12 taong pagkakabilanggo o katumbas ng 1 milyong pisong multa. Inaprubahan ng National Human Settlements Board ang 4% limitasyon sa pagtataas ng upa sa bahay ng 10,000 pesos pababa simula January ng 2024. Sa isang pahayag, sinabi ng Department of Human Settlements and Urban Development na ang 4% cap na nakapaloob sa HSB Resolution number 2023-03 nagtapos noong October 13 ay sinadya upang iwasan ang hindi nararapat na pagtaas ng upa sa mga pamilyang may mababang kita. Ay nakaraang cap ay nasa 11%. Sino mang lalabag sa probisyon ng RA 11201 o ang patas na lumilika ng DHSUD noong 2019, maaaring magbulta ng mula 25,000 hanggang 50,000 o makulong ng hindi bababa sa 1 buwan at 1 araw hanggang sa higit 6 na buwan. Tinatawa ng 1 milyong pisong multa ang Clark Water Corporation sa paglabag sa Philippine Clean Water Act. Nabatid na umabot sa 106 na araw na hindi sumunod sa water regulations ng CWC kung saan may minimum penalty ito na 10,000 piso kada araw. Ang paglabag na ito ay nakabatay sa Philippine Clean Water Act of 2004 na naglalayong parusahan ang sino ba magdudulot ng polusyon sa water sources ng Pilipinas. Kinumpirma ng Manila Water na nakapagbayad na ng piso o hindi, 1.06 million ng CWC sa Pollution Adjudication Board Department of Environment and Natural Resources.
Nailigtas ng Philippine Coast Guard ang 8 kataong na-stranded sa isang bangka sa Sablayan Occidental, Mindoro. Kinilalang mga nasagip na sina Christian Lee Arakan, Alexander Tria, Aldrin Pacheco, Eric Aglinis, Sean Chonchoy, Baywuri, Choi So Yun at Lee Yokso. Matay sa report ng PCG, nagkaroon ng malfunctioning clutch lining ang barkong Mona Lisa habang pauwi mula sa Discovery Diving Spot sa Sablayan. Matagpuan ng bangka 9 na nautical miles sa timog kanluran ng Sablayan Port. Sa ngayon, naisakay na ang 8 katao pabalik sa Sablayan Port at ligtas na nakabalik sa kani-kanilang mga pamilya. Pinagkalooban ng 300,000 pesos na financial assistance ni Misamis Occidental Governor Henry Owaminal ang 8 miyembro ng New People's Army na sumuko sa militar. Kabilang sa mga nagbalik loob sa pamahalaan na kinilalang sina Tingan Halalon, Janela Mingay, Reneboy Anlige, Arminida Nebsis, Edmond Hapay, Roldan Langheras, Nida Dumaog at Anisito Damason. Ang 8 rebelde nakatanggap ng tig 3,000 pisong halaga bawat isa, 300,000 pesos bawat isa mula sa gobernador at livelihood assistance naman matapos ang kanilang pagsuko sa pamahalaan. Binigyang din ni Owaminal, Chairperson ng Provincial Task Force to End Local Communist Armed Conflict o ELCAC, ang kahalagaan na pagsuporta sa mga komunista tungo sa pagbabagong buhay. Ineskorte ng isang empleyado ng Ninoy Aquino International Airport ang 2 biktima ng human trafficking na nagtangkang makaalis patungong Thailand. Ayon sa Bureau of Immigration, Commissioner na si Norman Tansinko, sinamahan ng airport employee si BI o sa BI counter ang mga biktima at itinangkang palusutin na makaalis ng bansa. Pero sinita ng immigration supervisors ang ginawa ng mga hindi tinukoy na empleyado ng NAIA dahilan upang questionin ang pagbiyahe ng 2 pasaherong umamim din na plano talaga nilang magtrabaho sa Dubai. Kwento ni Tansinko, nagpanggap lamang ang 2 pasahero na sila ay magkaibigan mula General Santos City at nagbabakasyon sa Thailand. Ngunit kalaunan, umamin na mula sa Thailand ay sasakay sila ulit ng eroplano patungo naman sa UAE upang magtrabaho bilang household workers matapos ma-recruit sa social media. Patuloy namang iniimbestigahan ng otoridad ang recruiter na muntik makapambiktima sa 2 pasahero. Gayon din ang empleyado ng NAIA na umalalay sa kanila. Magandang umaga, Pilipinas! Balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Minus Kong Angel Palmones, ito po si Edniel Parrosa. Yan ho ang kabuuan ng Magandang Umaga Pilipinas ngayong araw ng Huwebes, 28 sa buwan ng Disyembre taong 2023. Susunod na ho ang programang 2x2 sa DZRH. Oras sa tindahan ni Aling Nelia, 3 minuto bago mag alas 6 ng umaga.